Ang gabi ay parang nilamon ng sariling anino. Walang buwan. Walang bituin. Tanging mga ilaw ng kandilang marahang nauupos ang kumikislap sa sementeryo ng San Esteban, parang mga matang nagbabantay sa bawat galaw ng hangin. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaking may bitbit na baril at dermos ng kape ang marahang naglalakad sa pagitan ng mga puntod. Si Rando Manlapas, 40 taong gulang, bagong sikyo, sanay sa tahimik, pero hindi sa ganitong uri ng katahimikan. Kakaibang lamig ang bumabalot sa gabi, hindi ito lamig ng hangin, kundi ng presensyang hindi niya nakikita. Ang ganda ng trabaho mo, Rando, biro ng kaibigan niyang si Gilbert kanina. Walang magnanakaw sa patay. Wala ring reklamo ang mga customer. Ngayon, habang naririnig niya ang kaluskos ng tuyong dahon sa likod ng mga lapida, parang gusto niyang murahin ang sarili. Walang magnanakaw sa patay, pero paano kung may patay na nagnanakaw ng buhay? May bahagyang usok na lumalabas sa bunganga ni Rando habang umiinom ng kape. Sa itaas, nag-uumpisang pumikit ang mga bumbilya sa poste, tila napapagod na rin. Napahinto siya nang marinig ang mahina, ngunit malinaw na pag-usal, isang tinig na parang nagdarasal, ngunit hindi sa wikang kilala niya. Av noctem spiritum vocer, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sumilip siya sa pagitan ng mga puntod at nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa sementong bangko, tinatanglawan ng maliit na lampara. May panyo sa ulo, at mga mata na tila kayang tumagos kahit sa dilim. Nakatingin ito sa kanya. Halika rito, Hijo, mahina ngunit malinaw ang boses ng matanda. Baka magalit ang mga hindi mo pa kilala. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang ginaw na dumadampi sa batok niya, o ang paraan ng pagkakasabi ng matanda na para bang kilala siya bago pa siya ipinanganak. Lumapit siya, pilit na kalmado. Lola, bawal po dito ang dumalaw ng ganitong oras. May curfew ho ang sementeryo. Ngumiti lang ito. Curfew. Ang mga patay, Hijo, hindi sumusunod sa oras ng tao. Inilapag ng matanda ang lampara sa semento, saka itinuro ang kanyang kamay. Lumapit ka. Hindi kita papahamak. Pero kung hindi kita babalaan ngayon, baka huli na bukas. Ang kamay ng matanda ay malamig, parang basang bato. Nang ipatong nito ang kanyang palad sa kanya, biglang lumamig ang paligid, parang nilunod ng hangin ang lahat ng tunog. Walang kuliglig, walang aso, walang simoy. Tanging ugong ng dugo sa kanyang tainga ang natitira. Matagal nang tahimik ang sementeryong ito, bulong ng matanda. Pero kagabi may gumising. Napakunot no si Rando. Gumising? Ano pong ibig niyong sabihin? Tumingin ito sa hilagang bahagi ng sementeryo, sa lumang bahagi kung saan puro lumang lapida at mga punong matagal nang nakayuko. May 3 lapida roon na may marka ng bituin. Kapag nakumpleto ang 7, huminga ng malalim ang matanda, hindi na tao ang magbabantay sa mga patay dito. Ang mga patay na mismo. Napalunok si Rando. Lola, baka napapanood niyo lang yan sa YouTube eh, biro niya, pilit na magaan ang tono. Ngumisi ang matanda, hindi ngiti ng katuwaan, kundi ng alam na. Hindi mo kailangan maniwala. Pero mamayang hating gabi, kapag narinig mo ang unang halakhak sa ilalim ng lupa, huwag kang tatakbo. Yan ang una nilang hininga. Biglang napalakas ang ihip ng hangin. Umugong ang mga dahon at nagliparan ang abo ng kandila. Sa isang kisap mata, naglaho ang matanda sa harap niya, parang binura ng hangin. Naiwan si Rando, nanginginig, nakatitig sa semento. Sa tabi ng lamparang iniwan nito, may isang butil ng bawang tuyo, ngunit kumikislap sa gitna. Parang maliit na buwan. Kinabukasan, nagpasya siyang huwag nang ikwento kay Gilbert ang nakita. Baka pagtawanan lang siya. Ngunit habang nagroronda siya sa umaga, napansin niyang may kakaibang marka nga sa ilang lapida, 2 baliktarang tatsulok na nagtatagpo sa gitna. Bituin. Tiningnan niya ito ng mas malapitan, at nang mahawakan niya, bigla niyang naramdaman ang matinding pagbigat ng hangin sa paligid. Tila huminto ang araw. Ang mga ibon sa puno ay sabay na tumigil sa pagtirik. Rando. Napalingon siya. Si Kapitan Tono, matikas at may hawak na radyo, papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? May nadidinig daw ako kagabi, parang humahagulgol sa sementeryo. Totoo ba yun? Wala naman po akong nakita, Kap, mabilis niyang sagot. Ngunit sa isip niya, bumabalik ang boses ng matanda. Kapag nakumpleto ang 7, bumuntong hininga si Kapitan. Bantayan mong mabuti itong lugar na to, lalo na yung bandaron sa lumang kriptang gawa sa bato.
May nagrereklamo raw na may amoy bulok gabi-gabi. Opo, Kapeng. Isa pa, sabay turo ng daliri ni Kapitan sa kanyang bulsa. Ano nang dala mong amoy bawang dyan? Napahinto si Rando. Binuksan niya ang bulsa at nandoon pa rin ang butil ng bawang na iniwan ng matanda kagabi. Pero ngayon, parang pumuputok ito ng marahang tunog, gaya ng mantikang sumisirit sa kawali. Tumingin siya sa Kapitan. Apabaon po ng asawa ko. Pangontra raw sa lamig. Ngumisi si Kapitan, huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga ganyan. Dito sa San Esteban, trabaho natin ay magbantay, hindi magdasal. Ngumiti si Rando, pilit na nagbiro. Opo, Kap, pero minsan ho, parang pareho lang ang dalawang yon. Nang lumubog ang araw, bumigat ang hangin sa sementeryo. Ang mga anino ng mga puno ay parang umaabot sa bawat libingan. Bago siya magsimula ng ikalawang gabi ng duty, inilagay ni Rando ang bawang sa kanyang pitaka, at sa di niya maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang mas magaan siya. Ngunit pagdating ng alas 12, muli niyang narinig ang pag-usal. Mas malakas. Mas malinaw. Sa dulo ng sementeryo, sa lumang kripta, may kandilang nakasindi, ngunit baligtad. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang apoy ng kandila ay kulay berde. Sa tabi nito, may lalaking nakaluhod. Nakaitim. Balbas sarado. Ang mga kamay ay may marka ng parehong bituin sa lapida. Siya si Mang Nardo, ang sepulturero. At sa pagitan ng kanyang mga dasal, biglang gumalaw ang lupa. Unti-unting bumuka ang takip ng puntod sa tabi niya, at mula roon, isang kamay ang dahan-dahang sumulpot. Hindi ito kamay ng tao. Ito'y kulay abo, may mahabang kuko, at may halimuyak ng lupa at pagkabulok. Nabitiwan ni Rando ang flashlight sa sobrang pagkagulat. Sa pagitan ng lagaslas ng ulan at lagitik ng kidlat, may bumubulong sa hangin, huwag kang tatakbo, Hijo, muling lumitaw ang tinig ni Aling Corazon sa kanyang isip. Ngunit huli na. Sa sandaling kumislap ang kidlat, nakita ni Rando ang buong anyo ng nilalang, mata nitong pula, bibig nitong nakanganga, at mga ngipin nitong parang pako. At bago pa siya makasigaw, sumabog sa kanyang bulsa ang bawang. Isang maliit na putok. Matingkad. At sa halip na takot, amoy bawang ang bumalot sa dilim. Sa unang pagkakataon, ang sementeryo ng San Esteban ay muling huminga. Umaga. Ang liwanag ay parang pilit na sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap, maputla, parang may iniilagan. Sa sementeryo ng San Esteban, ang mga kandilang naiwan kagabi ay naupos na, ang mga lapida, basa ng hamog, parang mga mata ng patay na kakagising lang. Si Rando ay nakaupo sa gilid ng maliit na kubol ng mga sikyo, hawak ang tasa ng kape na kaninang umaga pa niya hindi maubos. Lumalaban pa rin ang amoy ng bawang sa kanyang balat. Parang kumapit na ito sa kanya, hindi lang sa damit kundi pati sa dugo. Wala siyang tulog. Walang mapaliwanag na nangyari kagabi, pero malinaw sa kanya na may nakita siyang kamay na lumabas sa lupa. Hindi imahinasyon. Hindi guni-guni. At ang pinaka-nakakatakot, wala na ang puntod kinabukasan. Nang dumating si Gilbert, ang kanyang kasamahan sa shift, agad nitong napansin ang pamumutla ni Rando. Paring Rando, mukha kang galing sa lamay. Hindi mo ba alam, ikaw ang nagbabantay dito, hindi ang binabantayan mo, biro nito habang nagbubuhos ng instant kape. Hindi agad sumagot si Rando. Pinagmasdan lang niya ang paligid, lalo na ang parte kung saan lumitaw kagabi ang kamay. Ngayon ay parang ordinaryong lupa lang ito. Wala na ang marka, wala ang butas. Tanging bakas ng tuyong putik sa sahig ng kripta ang naiwan, parang naglakad ang patay, tapos bumalik sa ilalim. Gilbert, mahina niyang sabi, nakakita ka na ba ng puntod na nawawala? Tumawa ito. Nawawala. Puntod. Hindi ba dapat yung patay ang nawawala, hindi yung puntod? Pero nang makita ni Gilbert ang seryosong tingin ni Rando, huminto rin siya. Ano nang ibig mong sabihin? Lumapit si Rando sa kanya, ibinaba ang boses. May nakita ako kagabi. May kamay na lumabas sa lupa. Tapos ano? May sepulturero roon. Si Mang Nardo. Nagdadasal. Latin yung sinasabi. At yung lupa gumagalaw. Saglit na natahimik si Gilbert. Rando, baka sobrang pagod ka lang. O baka yung kape mo may halong expired na gatas. Ngumisi ito, pilit. Teka, kilala ko yang si Mang Nardo. Tahimik yon, luma na yung sepulturero. Pero matagal nang sinasabing may kinikimkim na sekreto yon.
Habang nag-uusap sila, isang babae ang dumating sa tarangkahan ng sementeryo. May dalang bayong, suot ang lumang bestidang kulay abo. Nang marinig ni Rando ang paos ngunit pamilyar na boses, biglang nanlamig ang kanyang batok. Hindi ka nakinig sa babala ko, Hijo. Si Aling Corazon. Buhay, malinaw, at tila mas matalim pa ang tingin kaysa kagabi. Lumingon si Gilbert, nagulat. Sino tong lola? Umiti si Aling Corazon sa kanya. Hindi ako lola mo, iho. Pero kung ayaw mong maging multo, huwag mong paglaruan ang mga lapida. Tinawanan ni Gilbert ang sinabi, pero si Rando ay nanatiling tahimik. Lola, sabi niyo kagabi may gumising. Ano nang ibig niyong sabihin? Sino? Tanong niya. Lumapit si Aling Corazon sa puntod na may marka ng bituin, ang isa sa mga nakita ni Rando. Inilabas niya mula sa bayong ang maliit na palaspas na tuwi, saka ibinuhos dito ang asin. Hindi sino, Hijo, sabi niya. Ano? Napatingin si Rando kay Gilbert, nagpalitan sila ng tingin. Si Aling Corazon ay yumuko, binasa ang mga labi, at binigkas ang mga salitang Latin na halos kapareho ng narinig ni Rando kagabi. Ab noctem spiritum vocer, yan ang dasal ng mga mambubuhay ng lupa, paliwanag ng matanda. Hindi yan panalangin. Isa yang tawag. Tawag sa ano? Tanong ni Gilbert, bahagyang kinakabahan na. Sa mga hindi nakapahinga. Naupo silang tatlo sa lilim ng punong akasya. Mula sa bulsa, inilabas ni Aling Corazon ang isang maliit na garapon na puno ng tuyong bawang, may halo pang asin at dahon ng laurel. Bawat sementeryo ay may tagapangalaga, sabi niya. Pero minsan, may mga taong gustong palitan ang mga tagapangalaga ng mga alipin. Tumingin siya kay Rando. Ikaw ang napiling bantay, pero hindi mo alam. May dugong lumalaban sa iyo, dugo ng mga sinaunang tanod ng lupa. Tanod ng lupa, ulit ni Rando, naguguluhan. Mga taong ipinanganak na may koneksyon sa kalikasan, sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Lahi ng mga tagapangalaga ng pintuan. Kung hindi sila magbabantay, mabubuksan ang daan para sa mga nilalang na hindi na dapat bumalik. Habang nagsasalita si Aling Corazon, bumigat ang hangin. Naramdaman ni Rando ang kakaibang init sa kanyang dibdib, parang may umaalon sa ilalim ng balat. Napahawak siya sa pitaka kung saan nakalagay ang bawang na pumutok kagabi. At doon niya napansin, buhay pa ito. Hindi nasunog. Bagkus, tila muling umusbong, may maliit na usbong ng berdeng tangkay na sumisilip mula sa tuyong balat nito. Parang pinupulsuhan ng ilaw. Hindi bawang yan, Hijo, sabi ni Aling Corazon nang mapansin ito. Iyan ay bantay. Pinagpala ng dalangin. Kung sumabog yan kagabi, may pinigilan itong makalabas. Kinilabutan si Rando. Ibig niyo bang sabihin totoo nga yung nakita ko? Hindi lahat ng patay ay payapang natutulog, sagot ng matanda. Lalo na yung mga ginamit. Nang gabing iyon, bumalik si Rando sa duty niya. Sa bawat yapak, may bigat ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Bitbit niya ngayon ang garapon ng bawang na binigay ni Aling Corazon, amoy matapang, pero nakakapagbigay ng kakaibang kapanatagan. Tahimik ang sementeryo. Mas tahimik kaysa dati. Ang katahimikan nito ay hindi ordinaryo, parang naghihintay. Habang nililibot niya ang lumang bahagi, napansin niyang mas marami ng lapidang may marka ng bituin. 1, 2, 3. Hanggang 7. Napalunok siya. Kapag nakumpleto ang 7, bumalik sa isip niya ang sinabi ng matanda. Habang tinitignan niya ang huling lapida, napansin niyang basang-basa ang lupa sa paligid nito, kahit tuyo ang buong sementeryo. Lumuhod siya at dahan-dahang hinaplos ang lupa. Mainit. Mainit. Sa ilalim ng kanyang palad, parang may tibok. Parang puso. Biglang sumipol ang hangin. Nang lingunin niya, nasa pinto ng kripta si Mang Nardo, nakatayo, nakangiti, tila walang kasalanan. Ah, Rando. Nagtatrabaho ka pa rin pala, sabi nito, malamig ang tono. Gabi pa po, Mang Nardo, sagot niya, pilit na kalmado. May narinig lang akong kakaiba. Ah, ang mga patay, minsan nag-ingay kapag ginugulo, sagot ni Nardo. Baka kasi may hindi marunong rumespeto. Lumapit ito, dala ang maliit na sako. Bawat hakbang nito ay tila may kasamang ugong sa lupa. Parang may humihina sa ilalim ng sementeryo. Tumulog ka na, iho, sabi ni Nardo, habang ibinababa ang sako sa tabi ng lapida. Masyado kang maraming tanong. Dito, pag masyado kang mausisa, mabilis kang pinapatahimik. Umiti ito, saka lumakad papalayo.
Nang makalayo na si Nardo, lumapit si Rando sa sako. Binuksan niya ito. Sa loob, mga buto. Maliit, tuwi, at may mga nakaukit na simbolo sa bawat buto. Kinabukasan, dinala niya ang buto kay Aling Corazon. Nang makita ito ng matanda, agad nitong ibinalik ang takip ng sako. Anak ng bulong nito, nanginginig. Hindi yan ordinaryong buto. Ginising na mga buto yan, ginagamit sa ritual ng pagpapalit ng kaluluwa. Pagpapalit ng kaluluwa, tanong ni Rando. Kapag gusto ng isang mangkukulam na manatili sa mundo kahit tapos na ang buhay niya, nililipat niya ang sarili niya sa buto ng iba. Doon siya titira habang ginagamit niya ang laman ng bagong katawan. Bakit sa sementeryo? Tulad ng bahay, kailangan ng pintuan. Dito, ang mga libingan ang pintuan. Habang nag-uusap sila, dumating si Kapitan Tono, galit na galit. Ano ng kaguluhan tong naririnig ko? Rando, may nagreklamo na mga lapida raw nilalapastangan mo. Agad siyang nag-explain, pero hindi nakinig ang kapitan. Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Ang trabaho mo magbantay, hindi mag-imbestiga. Baka kung ano-anong kalokohan ang pinapasok mo. Ngumiti si Aling Corazon. Kapitan, baka gusto niyong makita ang mga marka. Hindi gawa ng tao yon. Matanda ka na, huwag ka nang magdala ng gulo, singhal ng kapitan. Hindi ako nagdadala ng gulo, sagot ng matanda, kalmado. Binabalaan ko lang kayo. Dahil kapag nagsimula ng gumalaw ang ilalim ng lupa, hindi nyo na yan mapapatigil. Pag-alis ng kapitan, napabuntong hininga si Rando. Hindi siya naniniwala. Walang naniniwala hanggang marinig nila ang sigaw, sagot ni Aling Corazon. At parang sinadyang sagutin ng kalikasan ang kanyang sinabi, biglang umalingaw ang malalim na kalabog mula sa sementeryo. Isang pader ang nabasag. Tumakbo sila ni Rando papunta roon. Ang lupa ay parang humihinga, umaalon. At sa gitna nito, isa na namang lapida ang pumutok, lumabas mula sa ilalim ang usok na kulay abo, at mula roon, isang nilalang ang dahan-dahang umahon. Ang balat nito ay parang putik, pero ang mga mata, matingkad na pula. Ito na ang ikalawang gumising. Tumakbo si Rando papalapit, bitbit ang garapon ng bawang ni Aling Corazon. Binuksan niya ito at itinapon ang laman sa nilalang. Sumigaw ito, isang tunog na parang pinagsamang hayop at hangin. Pero imbes na masunog, ang nilalang ay nagsalita. Hindi ako kalaban mo, Rando, napatigil siya. Ano? Si Mang Nardo siya ang pintuan. Isa pa lang akong tagasunod. Pero siya ang gustong bumalik. Bago pa siya makasagot, bumulusok muli sa lupa ang nilalang, naglaho parang bula. Sa lupa, naiwan ang piraso ng punit na tela, kulay itim, may borda ng parehong simbolo. Pagkatapos ng lahat, natigilan si Rando sa gitna ng sementeryo. Ang araw ay muling lumulubog. Sa di kalayuan, nakita niya si Mang Nardo na nag-aayos ng mga kandila sa lumang kripta, nakangiti, tila walang alam. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ngumisi ito ng kakaiba. Hindi ngiti ng tao, ngiti ng isang nilalang na alam nang nakilala siya ng kaaway. Sa gabing iyon, hindi na pumikit si Rando. Pinagmasdan niya ang garapon ng bawang na binigay ni Aling Corazon. Ngayon, kumikislap ito ng bahagyang liwanag. Parang humihinga. At sa bawat tibok, naririnig niya ang boses ng matanda sa isip niya. Kapag nakumpleto ang 7, hindi mo nababantayan ang mga patay, hidyo, dahil sila na ang magbabantay sa'yo. Mula ng gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang sementeryo ng San Esteban. Ang mga aso sa kalapit na baryo ay sabay-sabay na tumatahol tuwing hating gabi, at ang mga kalapating dati dumadapo sa mga krus ay biglang naglalaho sa dapit hapon pa lang. May mga bata ring nagising sa bangungot, iisa lang daw ang sinasabi nila sa umaga, may humihinga sa ilalim ng lupa. Si Rando naman ay halos hindi na natutulog. Ang bawat kaluskos ay parang yabag ng isang bagay na hindi dapat gumagalaw. Tuwing tinitignan niya ang kanyang kamay, para bang may manipis na alab na dumadaloy sa ilalim ng balat, init na hindi masakit, ngunit nakakatakot isipin kung saan galing. Ang kanyang pagdududa ay naging paniniwala, at ngayon, ang paniniwala ay unti-unti nang nagiging misyon. Kinabukasan, tinawag siya ni Kapitan Tono sa barangay hall. Nang pumasok si Rando, naamoy agad niya ang lumang kahoy at bagong kape, pamilyar, pero may halong tensyon. Sa mesa, naroon si Mang Nardo, nakayuko, tila abalang nag-aayos ng mga papeles. Rando, sabi ng kapitan, may reklamo ako mula sa mga tao. Pinapalabas mo raw na may mga multo sa sementeryo, at sinasabing si Mang Nardo ay may kinalaman dito.
Totoo ba yan? Napalunok siya. Hindi po ako nagkakalat ng kwento, Kap, pero may nakita akong mga marka, singit ni Nardo, tumatawa ng malamig. Baka hangin lang yan. Alam mo naman, ang mga baguhan, madaling takutin ng sarili nilang imahinasyon. Hindi yun imahinasyon, sigaw ni Rando. Tumahimik ang silid. Ang boses niya ay tumama sa kisem, bumalik sa kanya na parang sariling etyo ng galit. Nakatingin lang si Kapitan. Rando, trabaho mo ay magbantay, hindi mag-imbestiga. Kapag pinakialaman mo yung mga bagay na hindi mo naintindihan, baka ikaw ang mapahamak. Ngumisi si Nardo. Tama si Kapitan. Hayaan mo ang mga patay sa katahimikan nila. Pero hindi na kayang pigilan ni Rando ang sarili. Kung tahimik sila, bakit may nawawala sa ilalim ng lupa? Bakit may buto sa sako mo, Nardo? Napatigil si Kapitan. Anong buto? Mabilis na sagot ni Nardo, mga lumang labi yon, Kap, inilipat ko lang ang puntod, utos niyo yon, di ba? Para sa bagong proyekto ng Memorial Park. Nanlamig si Rando. Proyekto? Umiti si Kapitan, halos paus. Papalitan natin ng modernong Memorial Garden ang lumang parte ng sementeryo. May developer na interesado. Magandang oportunidad to sa bayan. Sa sandaling iyon, may narinig si Rando sa loob ng sarili niya, hindi tinig, kundi parang sigaw na nakalubog sa lupa. Mainit na hangin ang dumaloy sa kanyang batok. Hindi siya sigurado kung sa imahinasyon lang, pero tila narinig niyang bulong, huwag mong hayaang buksan nila ang pinto. Lumabas si Rando ng barangay hall na nanginginig ang kamay. Ang araw ay maliwanag ngunit tila mapusyaw, parang nilunod ng alikabok. Sa plaza, nakita niya si Aling Corazon, nakaupo sa lilim ng puno, parang alam na niya ang lahat. Binabayaran nila ang katahimikan, sabi ng matanda bago pa siya makapagsalita. Pero hindi lahat ng katahimikan ay ginto. Minsan, panakip lang sa sigaw. Umupo siya sa tabi nito. Kapitan at si Mang Nardo may binabalak. Gusto nilang hukayin yung parte ng sementeryo. Sabi nila, Memorial Park daw. Pero alam kong hindi lang yon. Tumango si Aling Corazon. Ang lupa ng San Esteban ay lumang lupa. Maraming ipinasok dito noong panahon ng Kastila, hindi bangkay lang, kundi mga nilangaw na sumpa. At si Nardo, hindi na siya ganap na tao. Isa siyang tagapagpalit. Napakunot ang noo ni Rando. Ano yon? Ang tagapagpalit ay yaong kayang ilipat ang kaluluwa mula sa isa patungo sa isa pa, kapalit ng buhay na ninakaw. Siya ang pinto, at kailangan niya ng 7 para buksan ang daan. 7 marka, 7 kaluluwa. Kinagabihan, bumalik si Rando sa sementeryo. May dala siyang lumang radyo, bit-bit ng baryo para raw hindi siya antukin. Pero mayong gabi, hindi niya kailangan ng musika. Ang kailangan niya ay katotohanan. Sa ilalim ng dilim, lumapit siya sa pinakalumang bahagi ng sementeryo. Ang mga puno ay parang kamay ng mga higanteng nagdurugo sa ilalim ng buwan. Doon niya nakita ang mga hukay, maliliit, pabilog, may marka sa paligid. 7 pabilog na hukay. Lahat nakapalibot sa kriptang bato ni Don Esteban de la Peña, ang unang gobernador ng bayan noong panahon ng Kastila. Sa ibabaw ng bawat hukay, may nakatirik na kandilang itim. At sa gitna, nakatayo si Mang Nardo, may hawak na mangkok ng dugo. Ang mga labi nito ay kumikilos, bumubulong ng Latin, aperit ianuam, redite corpus, buksan ang pinto, ibalik ang laman. Dumapa si Rando sa likod ng lapida, pilit na hindi humihinga. Ang mga kandila ay nagsimulang kumislap, at mula sa bawat hukay ay may usok na lumalabas, pino, kulay abo, na tila lumalanghap. Isa-isang nagbukas ang mga mata ng mga bangkay. Hindi sila buhay, ngunit hindi rin patay. Ang lupa ay umalon. Ang kripta ni Don Esteban ay dahan-dahang nagbitak. At doon na napasigaw si Rando, Nardo. Tama na yan. Nilingon siya ng sepulturero. Ang mukha nito ay nag-iba, parang natunaw ang balat, nagpakita ng balat na kulay abo at mga mata na parang piraso ng baga. Late ka na, Rando, sabi nito, tinig na parang 2 boses na nagsasalita sabay. Ang pintuan ay halos bukas na. Bakit mo ginagawa to? Dahil pagod na akong mamatay, sagot ni Nardo. Ipinako nila ako rito bilang alipin ng lupa. Panahon na para bumawi. Hinugot ni Rando ang kanyang baril. Pero bago pa siya makaputok, umalon ang lupa. Naitapon siya sa tabi, tumilapon ang flashlight, at ang tanging ilaw na naiwan ay ang kulay abong apoy ng mga kandila.
Sa dilim, nakita niya ang mga anino, 7 nilalang na dahan-dahang bumabangon. Ang hangin ay naging makapal, amoy bakal at bulok na kahoy. Nang hawakan niya ang garapon ng bawang sa bulsa, mainit ito, parang buhay. Binuksan niya ito at itinapon sa gitna ng kripta. Sumabog ito sa liwanag, at sa sandaling iyon, sumigaw si Nardo. Hindi mo ako mapipigilan, bantay. Biglang bumalik sa isip ni Rando ang sinabi ni Aling Corazon, ang anting-anting mo ay hindi lamang proteksyon. Isa itong pinto rin. Kung kaya mong isara ang pinto, kaya mo rin itong buksan. Dumugo ang ilong ni Rando habang pilit niyang pinipigilan ang pagbuga ng hangin mula sa lupa. Ang bawat usok ay parang kaluluwa na pilit tumatakas. Ngunit habang nakahawak siya sa lupa, naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib, iyon na naman. Tibok ng lupa, tugma sa tibok ng kanyang puso. At sa gitna ng halakhakan ng mga patay, naisip niya, ako nga pala ang bantay. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung saan nanggaling mula sa bawang o sa dugo niya mismo. Ngunit tumigil ang mga patay. Ang lupa ay muling tumahimik. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Pagmulat niya, wala na si Nardo. Walang kripta, walang buto. Tanging alikabok at amoy ng nasusunog na dahon. Ngunit sa malayo, mula sa dulo ng sementeryo, may nakita siyang liwanag, isang bahay. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tinatawag siya nito. Doon niya nakita ang bahay ni Kapitan Tono. Tahimik. Madilim. Ngunit sa labas may mga sako. Nang ilawan niya, napaatras siya, mga buto, tinatakpan ng mga lumang dokumento ng San Esteban Memorial Development Project. At sa bawat papel, nakapirma si Kapitan. Bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang Kapitan, payapa ang mukha, ngunit maputla. Alam ko kung anong nakita mo, Rando, sabi nito. Pero hindi mo naintindihan. Hindi ko to ginagawa para sa kasamaan. Para saan, Kap? Para sa pera. Para sa kapangyarihan. Umiling ito. Para sa bayan. Para sa anak ko. Napatingin si Rando, hindi niya alam na may anak si Kapitan. Si Nardo, sabi ng Kapitan, mahina, siya yung anak ko. Namatay siya 20 taon na ang nakalipas. Pero hindi ako makapapayag. Kaya ko tinanggap ang alok ng mga taga-Sedrift noon, ginamit nila yung lupa, pero binigyan nila ako ng paraan para maibalik siya. Nanlumo si Rando. Kap, binuhay mo siya. Alam mong hindi na siya tao. Anak ko siya, Rando, sabi ng Kapitan, nanginginig ang tinig. At kung kailangan kong magbukas ng pinto para sa kanya, bubuksan ko kahit impyerno pa. Pero kapag bumukas yung pinto, hindi lang anak mo ang lalabas. Tahimik. Matagal. Hanggang sa marinig nilang sabay ang mababang ugong ng lupa, at ang boses ni Mang Nardo, galing sa ilalim ng bahay, tatay tulungan mo kung bumalik. Tumakbo si Kapitan papasok, hawak ang baril. Sinundan siya ni Rando. Sa loob ng bahay, bumukas ang sahig, may siwang, at mula roon ay lumalabas ang usok. Mula sa ilalim, nakita nilang may kumikilos na anyo, mukha ni Nardo, kalahating tao, kalahating abo. Hawak ni Kapitan ang baril, nanginginig. Anak, ako to, sabi niya. Hindi mo ako tinulungan, sagot ng tinig, pinako mo ako rito. Pumutok ang baril. Sumigaw si Rando pero huli na. Nabalot ng apoy ang buong sahig, at sumabog ang bahay sa liwanag na parang kidlat. Pagsapit ng umaga, natagpuan ng mga tao ang bahay ni Kapitan, abo na lang. Wala ang katawan ng Kapitan, wala rin si Nardo. Tanging isang lapida ang naiwan sa gitna ng abo, bagong ukit, Tono y Peña, Dele, alipin, tagapagbukas. Sa sementeryo, naglalakad si Rando, dala ang garapon ni Aling Corazon. Tahimik ang lupa. Ngunit alam niyang hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng paghihintay. Ngayon, siya na lamang ang natitirang bantay. At sa ilalim ng kanyang mga paa, marahang tumitibok ang lupa, parang paalala, ang mga pintuan ay hindi tuluyang nagsasara. Minsan, tahimik lang silang nag-aabang. Ang ulan ay hindi tumigil ng 3 araw. Sa bawat patak nito, tila binubura ang bakas ng lumang San Esteban, mga pader na dating puti, ngayon ay maruming abo, mga bubong na lumuluhod sa bigat ng tubig. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang sementeryo ay parang sugat sa lupa, hindi nagsasara, laging sariwa, laging dumudugo. Simula nang masunog ang bahay ni Kapitan Tono, nagbago ang lahat. Wala na ang lider ng baryo,
at ang mga tao'y parang mga dahon sa malakas na hangin, nagkakawatak-watak, walang direksyon. Ang ilan ay nagsimulang magdasal, ang iba naman nagsisigawan sa barangay hall, hinihiling na ipasara ang sementeryo. Pero ang sementeryo ay hindi parang tindahan na pwedeng ipasara, ito ay parang dibdib, habang may puso, patuloy itong titibok. Si Rando ngayon ay tahimik na anino sa gitna ng kabuluhan. Hindi na siya nagsasalita sa mga tao, hindi rin siya tinatanong. Lahat ay lumalayo sa kanya, marahil dahil alam nilang may alam siya, o baka dahil takot silang malaman kung ano nga ba talaga ang alam niya. Sa lumang bahay ni Aling Corazon, ang amoy ng bawang at tuyong dahon ay parang templo. Nakaupo siya sa harap ng kandilang kulay puti, marahang umiikot sa paligid ang usok ng insenso. Si Rando ay nakatayo sa gilid, basang-basa pa ng ulan, hawak ang garapon ng bawang na ngayon ay halos wala ng laman. Lahat ng ito, sabi ni Rando, nangyari dahil kay Kapitan. Dahil sa pagmamahal niya sa anak niya. Ngumiti si Aling Corazon, mapait. Ang pag-ibig, Hijo, ay parang lupa. Kaya nitong magpalago o maglibing. Depende sa kamay ng humahawak. Natahimik siya. Pinanood niya ang apoy ng kandila, maliit, nanginginig, ngunit ayaw mamatay. Kapag sarado na yung pinto, tapos na to, di ba? Tanong niya. Hindi mo masasarado ang pinto hanggat hindi mo sinasara ang sarili mo, sagot ng matanda. Ikaw ang koneksyon. Ikaw ang bantay. Ang dugo mo ang susi. Lumabas siya, naglalakad sa ulan. Ang tubig ay malamig, ngunit ang hangin ay mainit, isang kakaibang kombinasyon na para bang may nagbabanggaan sa pagitan ng langit at lupa. Habang naglalakad, napansin niyang may mga bata sa gilid ng daan, nagtitili, naglalaro ng putik. Isa sa kanila, isang batang babae, lumapit sa kanya at mumiti. Tito Rando, sabi ng bata, nakita ko yung tatay mo. Napahinto siya. Anong tatay? Yung lalaking nakatayo sa sementeryo. Sabi niya, bantayan mo raw yung pintuan. Pero tito, wala namang pintuan doon, di ba? Bago pa siya makasagot, tumakbo na ang bata, tumatawa. Pero nanlamig si Rando dahil matagal nang patay ang kanyang ama. At ang huling sinabi nito bago siya namatay ay, anak, huwag mong hayaang bumukas muli ang ilalim ng lupa. Kinagabihan, dumating si Amir, ang dating kasamahan ni Kapitan sa barangay. Basang-basa rin ito, may dalang folder. Rando, sabi niya, nakita ko to sa mga dokumentong iniwan ni Kapitan bago siya namatay. Binuksan niya ang folder, mga plano, mga kontrata, at sa pinakailalim, isang lumang mapa ng San Esteban noong panahon ng Kastila. Sa gitna ng mapa, may marka, isang bituin na nakapaloob sa bilog. Sa ilalim nito, nakasulat, El Corazon del Suelo, ang puso ng lupa. Yan daw ang pinakagitna ng bayan, sabi ni Amir. Ayon sa tala, doon tinayo ang unang simbahan. Pero hindi yun ordinaryong simbahan, tinayuan daw yan sa ibabaw ng lumang kuweba. Ang kuweba, bulong ni Rando. Ibig sabihin doon nag-ugat ang lahat ng ito. Natahimik silang dalawa. Sa labas, kumulog. Ang ulan ay biglang lumakas, hindi na patak kundi buhos. Parang may nagagalit. Lumipas ang isang oras bago sila nakarating sa dating lugar ng simbahan. Wala na itong bubong, tanging mga haligi ng bato at altar na basag. Sa gitna, isang malaking bitak sa lupa, tila nilamon ng panahon. Dito iyon, sabi ni Amir. Ito ang puso ng lupa. Lumuhod si Rando, hinaplos ang basang lupa. Malamig. Pero sa ilalim nito, naramdaman niyang may tibok, mabagal, parang puso. Hindi niya alam kung guni-guni lang, pero sigurado siya, ang bayan mismo ay humihinga. Baka yan ang pinto, sabi ni Amir. Pero paano natin isasara yan? Bago siya makasagot, may dumating na liwanag mula sa dilim. Isang babae, basang-basa, nakasuot ng kulay abo, si Aling Corazon. Hindi niyo isasara yan sa bato o sa bakal, sabi niya. Kailangan ng dugo. Dugo ng bantay at dugo ng nagbukas. Pero patay na si Kapitan, sabi ni Rando. Hindi na kailangang buhay ang dugo. Basta nasa paligid pa siya. Tumigil si Rando. Bigla niyang naalala ang lapida ni Kapitan na natagpuan sa abo ng bahay. Ang lapidang iyon. Baka may naiwan pa. Tumakbo sila pabalik sa nasunog na bahay. Ang ulan ay parang pader na pumipigil sa kanila, ngunit tuloy-tuloy sila. Pagdating nila roon, bumagsak ang lupa sa isang bahagi ng bakuran. Sa ilalim ng abo, may kumikislap isang basag na bote, may lamang tuyo at malagkit na likido.
Dugo, sabi ni Aling Corazon, marahang hinawakan ito. Sa kanya galing to, ngunit bago pa nila mailagay sa garapon, lumindol. Mula sa sementeryo, isang halakhak ang umalingaw-ngaw, hindi boses ng tao, hindi rin ng hayop. Si Mang Nardo. Ang lupa ay nagbitak. Sa sementeryo, sabay-sabay na nagliyab ang mga lapida. Ang mga patay ay muling gumising, ngayon ay daan-daang kamay na lumalabas mula sa lupa, sabay-sabay na umaabot sa hangin, parang humihingi ng tulong o naghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Nardo, ngayon ay hindi na tao. Ang katawan niya ay parang hinulmang abo at apoy, at sa gitna ng kanyang dibdib, may kumikislap na bituin. Rando, sigaw niya. Hindi mo na ako mapipigilan. Ako ang pintuan. Umalinggaw ang kanyang tinig sa buong bayan, bawat bahay, bawat pader, bawat kaluluwa ay parang nagkaroon ng bitak. Hinugot ni Rando ang baril pero humakbang si Aling Corazon. Ito na yung oras, Hijo. Ang pinto ay hindi mo masasarado sa bala. Kailangan mong gamitin ang koneksyon mo sa lupa. Ikaw ang tanod, ikaw ang sus. Natatakot ako, Lola, sabi ni Rando. Mas takutin mo yung mundo kapag wala nang natitirang bantay. Ang hangin ay umikot, parang buhawi. Ang mga ilaw sa buong bayan ay sabay-sabay na namatay. Tanging ang mga kandilang naiwan sa mga puntod ang nagsilbing ilaw, daan-daang apoy na kumikislap sa ulan. At sa gitna ng lahat, si Rando ay lumuhod sa basang lupa, hawak ang garapon ng dugo ni Kapitan at ang natitirang bawang na may usbong. Binuksan niya ito. Ang bawang ay kumislap at mula sa loob ay lumabas ang manipis na usok na parang hininga ng lupa. Inilagay niya ito sa gitna ng dibdib niya, direkta sa balat. Mainit. Masakit. Parang may apoy na gumapang sa kanyang mga ugat. Rando, sigaw ni Amir. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit, sigaw ni Aling Corazon. Ang ginagampanan niya ay hindi para sa tao. Sa bawat tibok ng puso ni Rando, lumalakas ang lindol. Ang mga puno ay yumuko, ang lupa ay bumuka. Mula sa ilalim, isang napakalaking ugat ng puno ang lumitaw, tila higanteng ahas. Nakabalot ito sa kripta ni Don Esteban at sa gitna nito, naroon si Nardo. Ngumiti si Nardo, halos maawa. Hindi mo ako kaya, Rando. Ako ang anak ng lupa. Ang dugo ko at ng tatay mo ay isa. Pareho tayong bantay pero ako ang unang nagising. Napatigil si Rando. Anong ibig mong sabihin? Ang ama mo at ako ay parehong alagad ni Don Esteban. Pero noong panahon ng Kastila, tinakot nila kami, ginamit sa ritual. Ako ang naging pinto. Siya ang naging tanod. Ngayon, ikaw ang sumunod sa kanya, ngunit ako, hindi na babalik sa ilalim. Ang mga mata ni Rando ay nagdilim. Ang apoy ng bawang sa kanyang dibdib ay naging liwanag na kulay ginto. Kung ikaw ang pinto, sabi niya, ako ang susi. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang hangin ay sumabog, ang mga kandila ay namatay. Ang mga kaluluwa ng mga patay ay lumipad sa ere, mga anino na umiikot sa kanila, umiiyak, humihingi ng tawad. Sa gitna ng bagyong iyon, si Rando ay lumakad palapit kay Nardo. Bawat hakbang ay parang tinataga ng kidlat. Ngunit hindi siya tumigil. Itinaas ni Nardo ang kanyang mga kamay, at mula sa lupa ay sumirit ang mga ugat, pinilipit si Rando, pinahiga sa putik. Wala kang laban, sigaw ni Nardo. Ang lupa ay akin. Ngunit sa halip na lumaban, ipinikit ni Rando ang kanyang mga mata. At mula sa ilalim ng kanyang palad, tumubo ang liwanag. Hindi apoy. Hindi kidlat. Liwanag ng araw, maliwanag na hindi dapat umiiral sa gitna ng ulan. Umalinggaw ang sigaw ni Nardo. Ang kanyang katawan ay nagbitak, parang nilulusaw ng liwanag. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, nagsalita siya, mahina, puno ng hinanakit. Hindi ako masama, Rando. Ako lang ang gustong mabuhay. Tumulo ang luha ni Rando. Lahat tayo gusto yan, sagot niya, mahina. Pero may mga dapat manatili sa ilalim. Bumagsak si Nardo sa lupa, at sa sandaling iyon, huminto ang ulan. Ang buong bayan ay napalibutan ng liwanag, hindi matindi, kundi banayad, parang umaga. Nang muling magising si Rando, nakahiga siya sa gitna ng sementeryo. Tahimik. Wala nang ugong, wala nang halakhak. Tanging si Aling Corazon at Amir ang naroon, parehong nakaluhod sa tabi niya. Lola, natapos na ba? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti ang matanda. Walang natatapos, Hijo. Pero ngayon, tahimik na ulit ang lupa.
At ikaw ang dahilan. Tumingala si Rando sa langit. Ang mga ulap ay nagbubukas, at sa kauna-unahang pagkakataon, sumilip ang araw. Pero sa dulo ng sementeryo, napansin niya ang isang maliit na bata, nakatayo, nakangiti. Ang mukha nito ay pamilyar. Ang batang babae sa kalsada. Umiti ito sa kanya at kumaway. Sa kamay nito, may hawak na maliit na piraso ng bawang. Tapos na po ba, Tito Rando? Tanong nito. Napangiti siya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito simpleng bata. Bago siya makasagot, naglaho ito, parang usok na dinampian ng araw. Sa huling sandali ng araw na iyon, dumalaw siya sa bagong puntod ni Kapitan. Tahimik lang siya, walang dasal. Kinuha niya ang natitirang bawang na usbong, itinanim niya sa tabi ng lapida. Pagkatapos, binigkas niya ang mga salitang tinuro ni Aling Corazon, pahinga na at bantayan mo kami mula sa ilalim. Habang tumatayo siya, naramdaman niyang gumalaw ang lupa, hindi sa takot, kundi parang marahang paghinga ng isang bagay na buhay ngunit payapa. Ang ulan ay tumigil, ang hangin ay lumamig, at ang araw ay unti-unting lumubog sa abot tanaw. Sa wakas, huminga ng malalim si Rando. Ngayon niya lang ulit naramdaman ang katahimikan, hindi ang katahimikan ng sementeryo, kundi ng isang taong natutong tanggapin na ang mga patay, tulad ng mga buhay, ay may dahilan kung bakit sila nananatili. Tahimik ang San Esteban. Tahimik sa paraang hindi natural, parang hinihintay ng hangin ang isang utos bago ito muling huminga. Matapos ang labanan sa sementeryo, ilang araw na ang lumipas, ngunit ang mga tao'y hindi pa rin lumalabas sa kanilang mga bahay. Ang mga pader ay basa pa rin, ang mga bintana ay nakasara. Ang mga kalapati na dating pumupugad sa simbahan ay wala na. Tanging si Rando manlapas lamang ang naglalakad sa gitna ng kalsada, bitbit ang kanyang lumang sombrero, at ang garapon na ngayon ay may isang butil na bawang, tuy, basag, ngunit kumikislap pa rin ng kaunting liwanag. Sa bawat hakbang niya, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga sapatos sa basang semento. Walang ibang ingay. Walang nagbubukas ng pinto, walang nagtatanong. Para bang lahat ay piniling hindi malaman kung buhay pa nga ba siya, o bahagi na rin ng mga nilalang na bumalik mula sa lupa. Nang makarating siya sa sementeryo, bumati agad ang hangin na may amoy ng abo at dagat. Ang mga lapida ay parang mga sugat na tinakpan lang ng lupa, maayos tingnan, pero sariwa pa sa ilalim. Lumuhod siya sa puntod ni Kapitan Tono, dala ang maliit na kandila. Sa tabi ng lapida, tumubo na ang usbong ng bawang na itinanim niya, berde, marupok, ngunit buhay. Hinawakan niya ito, marahang napangiti. Hindi mo sinadyang sirain ang bayan, Kap, mahina niyang sabi. Gusto mo lang mabawi yung anak mo. Pero minsan, yung gusto nating buhayin, yun din ang pumapatay sa atin. Humaplos ang malamig na hangin. At sa di kalayuan, narinig niyang bumukas ang tarangkahan ng sementeryo. Ang tunog ng kalawang at ulan. Paglingon niya, may siluetang dahan-dahang papalapit. Aling Corazon. Ngunit kakaiba siya ngayon. Hindi na siya ang matandang nakabelot may bayong. Ang mga mata niya ay tila may liwanag na ginto, at ang bawat hakbang niya ay walang tunog, parang hinahaplos ng lupa. Hijo, sabi niya, hindi pa tapos ang iyong pagbabantay. Tumayo si Rando, humarap sa kanya. Tahimik na ang bayan, Lola. Wala nang halakhak sa ilalim ng lupa. Hindi ba't iyon na ang hangad natin? Ang katahimikan, sagot ng matanda, ay minsan tanda ng paghinga bago ang bagyo. Napatigil siya. Anong ibig niyong sabihin? Tumingin si Aling Corazon sa sementeryo, sa malayo, sa mga bundok sa likuran ng bayan, kung saan nagtatagpo ang ulap at lupa. Ang pinto ay nasara, pero ang ugat ay nananatili. Ang dugo ng mga bantay ay hindi pwedeng mabuhay ng sabay. Nanlamig si Rando. Anong ibig niyong sabihin? Tumingin si Aling Corazon sa kanya, may lungkot sa mga mata. Ang pintuan ay hindi tuluyang magsasara hanggat may dalawang bantay na buhay. Ang isa ay kailangang manatili sa ibabaw, ang isa sa ilalim. Bumigat ang mundo. Tila binagsakan ng malamig na bato ang dibdib ni Rando. Hindi, mahina niyang sabi. Ayoko. Hindi mo ito pinili, Hijo. Ang tanikala ng mga tanod ay hindi pinipili. Ang dugo mo ang pumili sa'yo. Hindi ko hiningi to, Lola. Ginawa ko lang yung tama. Ganon din ang lahat ng bantay bago ka. Pero bakit ako? Dahil ikaw lang ang lumaban hindi dahil sa utos, kundi dahil may awa ka. Tumahimik si Rando. Ang ulan ay muling bumagsak, parang sinasabayan ang kanyang paghinga.
Sa bawat patak, bumabalik sa isip niya ang lahat, ang kamay na lumabas sa lupa, ang halakhak ni Nardo, ang luha ng kapitan, at ang batang nagpaalam sa kanya sa sementeryo. Lahat ay parang mga larawan sa basang papel, kumukupas, pero hindi nawawala. Nasa ilalim pa siya, hindi ba? Tanong ni Rando. Si Nardo, sagot ng matanda, ay hindi na tao. Pero hindi rin siya lubos na patay. Ang kaluluwa niya ay nakulong sa ugat ng lupa. At habang nakakulong siya roon, ang pinto ay hindi lubusang sarado. Kailangan ng isa na pumalit, magbantay mula sa loob. Nanginig ang mga kamay ni Rando. Hindi ako papayag. Hindi ako papasok sa impyerno. Ngumiti si Aling Corazon. Hindi impyerno ang ilalim, Hijo. Ito ang pinakapuso ng lupa, kung saan nagmumula ang lahat ng buhay at kamatayan. Ang tanong, handa ka bang ibigay ang sarili mo para manatiling buhay ang iba? Hindi agad siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa kalangitan. Wala nang bagyo. Ang mga ulap ay manipis na, ngunit parang hindi pa rin lumalabas ang araw. At doon niya napagtanto, baka nga, hindi na siya makakita ng umaga ulit. Bumalik sila ni Aling Corazon sa simbahan, ang dating puso ng lupa. Ngayon, ang butas sa gitna ay mas malalim, mas maitim, parang humihigop ng liwanag. Ang hangin dito ay malamig na parang humihinga sa kabilang mundo. Sa paligid, nagsindi ng kandila ang matanda, isa-isa, pabilog. Bawat apoy ay nagbigay ng anino kay Rando, 7 anino, lahat ay kanya. Ito ang huling pagkakataon, sabi ni Aling Corazon. Kapag bumaba ka ron, hindi ka na makakabalik. Pero mananatiling tahimik ang San Esteban. Hindi na babalik ang mga patay. Hindi na muling magigising ang lupa. Tumingin si Rando sa butas. Hindi niya makita ang ilalim, tanging dilim na parang tubig, kumikilos, humihinga. Lola, mahina niyang sabi, kung sakali, makikita ko ba sila ron? Si Kapitan, si Nardo, ang tatay ko. Makikita mo silang lahat, sagot ng matanda. Pero hindi mo sila makakausap. Dahil sa ilalim, ang alaala ay hindi wika, liwanag ito. At kapag sumanib ka sa lupa, ikaw na ang magiging alaala nila. Huminga siya ng malalim. Inilagay niya ang garapon ng bawang sa tabi ng butas. Kung sakaling makalimot ang bayan, sabi niya, paalalahanin mo silang bantayan din nila ang sarili nila. Ngumiti si Aling Corazon, may luha sa mga mata. Iyan ang unang tanda ng tunay na bantay, hindi lang ang tapang, kundi ang awa. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Rando. Mainit ang palad ng matanda, parang apoy na mahinang kumikirot. Bago ka bumaba, sabi niya, may huli akong ituturo. Inilapit niya ang noo niya sa noo ng lalaki. At sa pagitan ng ulan at ng katahimikan, binigkas niya ang huling dasal, ang bantay ay hindi namamatay, sapagkat ang lupa ay hindi nakakalimot. Kung ang dilim ay babalik, ang liwanag ay babangon sa ilalim. Lumuhod si Rando sa gilid ng butas. Ang hangin dito ay parang humihigop, ngunit hindi nakakatakot. Sa halip parang tinatawag siya. Sa paligid, pumatak ang huling ulan, hindi malamig, kundi mainit, parang luha. Bago siya tuluyang bumaba, tumingin siya kay Aling Corazon. Lola, sabi niya, salamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Hijo. Pero kung may darating na isa pang tagapagbantay, ipakita mo sa kanya kung paano lumaban ng may puso. Ngumiti si Rando, payapa. At walang alinlangan, humakbang siya papasok sa dilim. Walang tunog. Walang sigaw. Walang ulan. Ang unang naramdaman ni Rando ay bigat, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Parang hinila siya pababa ng libo-libong alaala. Mga mukha, mga tinig, mga hininga, lahat ay dumaan sa kanya, parang pelikulang pinapanood ng sabay-sabay. Nakita niya ang bata sa sementeryo, si Nardo, si Kapitan, ang kanyang ama. Lahat ay nakatingin sa kanya, tahimik. At sa gitna nila, may liwanag, maliit, ngunit malinaw. Ang usbong ng bawang. Tinahak niya ang daan papunta roon. Ang lupa ay parang tubig, bawat hakbang niya ay lumulubog ngunit hindi lumulunod. Ang mga ugat sa paligid ay kumikilos, parang mga daliri ng isang nilalang na humahawak sa kanya, ngunit hindi siya sinasaktan. Hanggang sa maramdaman niya ang init sa kanyang dibdib, ang parehong init noong nilabanan niya si Nardo. Ngayon, alam na niya. Ang init na yon ay hindi apoy ng lupa, ito ang puso ng bayan. At siya ang bagong pintig. Sa ibabaw, tahimik si Aling Corazon. Nakaupo siya sa gilid ng butas, nakatingin sa dilim na ngayoy nagsasara na.
Ang mga kandila ay isa-isang namatay, ngunit sa pinakahuli, may nanatili ang apoy sa garapon ng bawang. Kumikislap, humihinga, buhay. Sa bawat kisap ng apoy, naririnig ng matanda ang tunog ng tibok, hindi sa lupa, kundi sa ilalim nito. Ang bagong bantay ay naroon na. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang San Esteban. Bumukas muli ang mga tindahan, bumalik ang mga ibon, tumigil ang mga aso sa pagtahol sa hating gabi. Ngunit tuwing gabi ng ulan, may kakaibang tunog mula sa sementeryo, hindi sigaw, hindi halakhak, kundi mabagal na paghinga. At sinasabi ng mga matatanda, hindi ka na nag-iisa kapag pumasok ka sa sementeryo. Dahil binabantayan ka ng lupa. Isang araw, isang batang lalaki ang naglalaro sa labas ng sementeryo. Nakakita siya ng maliit na halaman, usbong ng bawang, berde at matatag sa gitna ng bato. Lumapit siya, hinawakan ito, at nang sandaling iyon, may narinig siyang boses, banayad, parang hangin. Anak, huwag kang matakot sa dilim. Dahil kung walang dilim, walang bantay. Napatingin ang bata sa paligid, ngunit wala namang tao. Ngumiti siya, saka tumakbo pa uwi, dala ang maliit na butil ng bawang. Sa gabing iyon, sa ilalim ng sementeryo, sa pusod ng lupa, ang mga ugat ay dahan-dahang kumikilos, hindi para magwasak, kundi para magbantay. Sa gitna nito, nakaupo si Rando, payapa, ang mga matay nakapikit. Sa kanyang dibdib, kumikislap ang maliit na liwanag, ang usbong ng bawang, ngayon ay naging bulaklak na puti. Sa bawat paghinga ng lupa, sumasabay ang kanyang puso. At sa malayo, mula sa ibabaw, naririnig niya ang pag-ulan, hindi na ulan ng takot, kundi ng buhay. Ang huling imahe, ang kamera ay umaakyat mula sa kailaliman ng lupa, tumatawid sa mga ugat, lumalabas sa sementeryo kung saan makikita ang bayan, tahimik, buhay, gumagalaw muli. Ang usbong ng bawang ay nakatanim sa gitna ng plaza, pumapailalim ang ugat nito sa buong San Esteban. At sa bawat pag-ihip ng hangin, maririnig ang mababang tinig, hindi pananakot, kundi pangako, habang may lupa, may bantay. Habang may dilim, may liwanag. At habang may umaalala, hindi mamamatay ang alaala. Ang umaga ay muling dumating sa San Esteban. Ngunit hindi na ito ang parehong umagang kilala ng mga tao noon. Wala nang kaluskos ng kaba, wala nang takot sa hangin. Ang mga bata ay muling naglalaro sa plaza, ang mga matatanda ay nagkakape sa ilalim ng puno ng akasya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng tahimik na sementeryo, may isang puso na patuloy pa ring tumitibok. Hindi ito puso ng tao, kundi ng lupa. Ngunit sa bawat tibok, naroon pa rin si Rando Manlapas, ang bantay. Ang hininga niya ay nagiging simoy ng hangin, ang dugo niya ay naging alon ng ulan, at ang kanyang mga mata ay ang mga bituin na sumisilip tuwing gabi. Makalipas ang 3 buwan, ang bayan ng San Esteban ay tinaguriang baryong nakaligtas. Dumating ang mga opisyal, mga dayo, at mga tagapag-ulat. Nagtataka silang lahat, paanong sa gitna ng 3 araw na lindol, wala ni isang bahay ang tuluyang gumuho. Biyaya ng lupa, sabi ni Amir habang sinusulat ang bagong ulat para sa munisipyo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi iyon buong katotohanan. Tuwing gabi, bago siya matulog, dinidiligan niya ang maliit na paso sa kanyang bintana, isang halaman ng bawang na binigay ni Aling Corazon. Para yan kay Rando, sabi ng matanda. Huwag mong hayaang mamatay. Kung mabubuhay yan, ibig sabihin, tahimik pa rin ang ilalim. Sa gabi, habang tahimik ang baryo, minsan naririnig ni Amir ang mahinang tunog sa lupa, hindi ugong, hindi alon, kundi parang banayad na paghinga. Minsan iniisip niyang guni-guni lang, pero tuwing maririnig niya ito, parang may gumagaan sa kanyang dibdib. May mga pagkakataon ding napapansin ng mga bata na kapag umiiyak sila sa sementeryo, may hangin na marahang humahaplos sa kanila, mainit, parang kamay ng isang ama. At sa bawat paghaplos, tumitigil ang kanilang pag-iyak. Walang gustong pag-usapan ito ng malakas, pero lahat ng taga San Esteban ay may isang paniniwala, may bantay tayo. Isang gabi ng Hunyo, natagpo ang tahimik si Aling Corazon sa kanyang bahay. Walang tanda ng sakit, walang takot sa kanyang mukha, tanging ngiti, at sa tabi ng kama niya, isang lamparang may liwanag na hindi nauupos. Nang dumating si Amir, may nakasulat sa isang papel sa mesa, huwag ninyong kalimutan ang mga anino. Sa bawat aninong nakikita ninyo, may liwanag na pinoprotektahan. Tinabi ito ni Amir at nang burol ni Aling Corazon, hindi siya nilibing sa sementeryo. Ipinag-utos ng mga matatanda na ilibing siya sa tabi ng simbahan, sa ilalim ng puno ng akasya.
Doon nagsimula ang kakaibang pamahiin na ang bawat punong tumutubo sa San Esteban ay may kaluluwang nagbabantay. Isang hapon, sa ika-4 na buwan matapos ang lahat, muling bumuhos ang ulan. Hindi na ito marahas. Banayad lang, parang yakap. Sa sementeryo, lumago ang mga halaman. Ang mga lapida ay nabalutan ng mga usbong ng bawang, lahat ay magkakatulad, tila iisang ugat lang ang pinanggalingan. Sa gitna ng mga yon, may isang puntod na laging sariwa, kahit walang dinadalaw, ang puntod na walang pangalan, may tanging marka lang ng isang bituin na may bilog sa gitna. Sabi ng mga bata, kapag umulan ng mahina sa hating gabi, at tumayo ka sa gitna ng sementeryo, maririnig mo ang mababang boses na nagsasabing, tahimik na. Tulog na ang lupa. At kapag umalis ka, makikita mong may usbong ng bawang sa dinaanan mong lupa. Makalipas ang 1 taon, isang bagong guro ang dumating sa paaralan ng San Esteban. Si Ma'am Celina, taga Maynila, masigla at mapanuri. Sa unang araw ng klase, tinanong niya ang mga bata, mga anak, ano ang pinagmulan ng pangalan ng bayan natin? Tahimik ang klase. Nagkatinginan ang mga bata, hanggang sa itinaas ng isa ang kamay, isang batang lalaking may hawak na maliit na bawang sa bulsa. Ako po, ma'am, sabi niya. Sabi ng lola ko, ang San Esteban ay galing sa salitang Estbanse, ibig sabihin, tumigil ka. Ngumiti ang guro. Totoo ba yan? Opo, sagot ng bata, nakangiti. Kasi dati raw, nagising ang lupa. At may isang lalaki na sinabing, tumigil ka na, sapat na. Kaya natigil ang lupa. Pero hindi siya umalis. Doon na siya natulog sa ilalim para bantayan tayo. Tahimik ang klase. Walang bata ang kumibo pagkatapos noon. At kahit si Ma'am Celina, hindi na muling nagtanong. Pero sa sulok ng kanyang mata, napansin niya, ang pader sa likod ng silid ay may lumang bitak, at sa loob nito, parang may ugat na kumikislap. Isang gabi ng tag-init, habang nag-iisa si Amir sa sementeryo, naisipan niyang dalawin muli ang puntod na walang pangalan. Bitbit niya ang lampara ni Aling Corazon. Habang inilalagay niya ito sa tabi ng lapida, may dumaan na malamig na simoy ng hangin. Kasabay noon, may boses na marahang umalingaw-ngaw, hindi buo, hindi malinaw, ngunit pamilyar. Amir, tahimik na ba ang bayan? Napatigil siya. Nanginginig na napangiti. Sabi niya, tahimik na. Lahat ay ligtas. Lahat ay buhay. Tahimik ulit. Pagkatapos, isang mahina ngunit payapang tugon, mabuti. Huwag mo silang hayaang makalimot. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit sa lupa, may nakaukit na bagong marka, isang bilog na bituin, at sa gitna nito, isang maliit na usbong ng bawang. Taon-taon, ipinagdiriwang ng San Esteban ang araw ng lupa. Walang opisyal na dahilan sa kalendaryo, ngunit lahat ng residente ay nagsisindi ng kandila at nagtatanim ng bawang sa kanilang bakuran. Hindi ito pista na may tugtugan o alak, ito'y isang tahimik na paggunita. Ang mga bata ay tinuturuan na magdasal hindi sa langit, kundi sa lupa. Para maramdaman mo ang tibok, sabi ng mga matatanda, kasi doon naninirahan ang mga bantay. Tuwing hating gabi, may mga batang naglalaro sa sementeryo. Sila'y hindi takot, dahil sa gitna ng dilim, may liwanag na gumagabay sa kanila, isang liwanag na hindi nauupos kahit anong ulan. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Amir. Ang kanyang buhok ay pumuti, ngunit hindi ang alaala. Isang gabi, habang binubuo niya ang huling pahina ng kanyang aklat, ang bantay ng San Esteban, napahinto siya sa pagsusulat. Ang huling linya, hindi niya alam kung paano tatapusin. Lumapit siya sa bintana, tiningnan ang sementeryo. Tahimik pa rin. At mula sa malayo, nakita niyang may liwanag sa gitna, isang kandilang marahang kumikislap, kahit wala naman siyang sinindihan. Napangiti siya, saka muling nagsulat, ang mga alamat ay hindi gawa ng takot, kundi ng pagmamahal ng mga taong ayaw mawala. At kung may bantay man sa ilalim ng lupa, siya ay hindi halimaw. Siya ay pag-ibig na nanatili. Pagkatapos niyang isulat iyon, isinara niya ang libro at pumikit. Ang hangin sa labas ay dumampi sa kanyang mukha, mainit, pamilyar. At sa pagitan ng katahimikan, may narinig siyang tinig, salamat, kaibigan. 20 taon ang lumipas. Ang San Esteban ay naging tahimik na bayan ng mga magsasaka at mangingisda. Ngunit tuwing gabi ng ulan, may kakaibang liwanag sa sementeryo, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Isang batang babae, mga 10 taong gulang, ay madalas dumaan sa sementeryo tuwing umaga.
Bitbit niya ang kanyang aso, si Milo, at laging humihinto sa gitna ng mga puntod. "Good morning po, Tito Rando," bulong niya araw-araw, saka naglalagay ng maliit na bawang sa lupa. Minsan, tinanong siya ng ina niya, "Bakit mo palaging ginagawa yan, anak?" Ngumiti ang bata. "Kasi po sabi sa panaginip ko, may lalaking nagbabantay dito. Sabi niya, huwag akong matakot sa dilim." Sa ilalim ng sementeryo, ang mga ugat ng bawang ay nagsanga na, naging parang mga ugat ng puso, dumadaloy sa bawat dako ng San Esteban, tumatagos sa mga bahay, sa mga bato, sa mga alon ng dagat. At sa bawat tibok ng lupa, isang mahinang liwanag ang sumisindi. Hindi ito nakikita ng mata, pero nararamdaman ng lahat, ang katahimikan, ang init, ang tiyak na presensya ng isang taong hindi na nakikita, ngunit kailanman ay hindi rin nawala. Ang hangin sa gabi ay may amoy bawang, banayad, hindi masangsang, tila paalala lang na buhay pa ang mga alaala. Isang gabi, sa pagitan ng ulan at hamog, may batang babae na nanaginip. Nasa gitna siya ng sementeryo, at sa harap niya ay isang lalaki, nakasuot ng lumang uniforme ng gwardiya, may hawak na lampara, at may ngiti sa labi. "Anong pangalan mo?" tanong ng bata. "Hindi na mahalaga," sagot ng lalaki, nakangiti. "Ang mahalaga, ligtas ka." "Bakit po kayo nandito?" "Dahil may mga bantay sa itaas, at may bantay din sa ilalim." "Hindi po kayo natatakot?" "Ang takot," sagot ng lalaki, "ay para sa mga hindi nakakaalam kung bakit sila nabubuhay. Pero kung alam mong nagbabantay ka para sa iba, hindi ka na natatakot." Ngumiti ang bata. "Balang araw po, gusto ko ring maging bantay." Tumawa ang lalaki, banayad. "At balang araw, kapag hindi na kaya ng lupa, kailangan ng bagong hininga. Baka ikaw yon." Sa paglipas ng mga taon, ang San Esteban ay naging alamat. Ang mga bisita'y dumadayo hindi para matakot, kundi para maramdaman ang kakaibang kapayapaan sa sementeryo. May mga nagsasabing totoo raw, na tuwing gabi, may gwardyang nagroronda, may lamparang may liwanag na hindi kailanman namamatay. Ngunit sa bawat tanong, iisa ang sagot ng mga taga-baryo, hindi mo kailangang hanapin ang bantay. Kasi kung nararamdaman mong ligtas ka, ibig sabihin, naroon siya. Ang kamera ay umaakyat mula sa lupa, dinadaanan ang mga ugat ng bawang na kumikislap, ang sementeryong payapa, ang simbahan, ang plaza, hanggang sa abot ng ulap. At bago tuluyang maglaho ang tanawin, isang mababang tinig ang maririnig, hindi boses ng tao, hindi boses ng halimaw, kundi boses ng lupa mismo, ang mga patay ay natutulog. Ang mga buhay ay nagmamahal. At sa pagitan ng dalawang yan, ako, ang bantay, ay mananatili. Sa huling eksena, isang bata ang nakatayo sa gitna ng sementeryo, may hawak na maliit na lampara. Ang apoy ay kulay ginto, at sa paligid niya, may mga bulaklak ng bawang na puti. Ngumiti siya, tuminala sa langit, at binigkas ang huling linya na parang dasal.